mensahe po ng Diyos, mga salita ng Diyos, ang po, huwag kang humatol upang huwag kang katulan. So, mga kapatid, meron po ako ipukwento po sa inyo. Bago, tinitingnan ko yung relo. Yan po. So, meron po magkapit-bahay. So, dalawang tao po ako. So, sabi ko po, yung isa, palagi siya naglalaba. Eh, yung kapit-bahay nila na mag-asawa, ang sabi ko ng lalaki, love, sabi niya, tingnan mo yung kapit-bahay natin. Naglalaba pero nilalagahan niya, hindi naman malinis. Tingnan mo ang iting-iting. So sa loob po ng isang buwan, ganun po sinasabi ko ng lalaki, mahal, tingnan mo hindi marunong maglaba yung kapit-bahay natin. Tingnan mo yung sinapit niya, magbiting, mayroong matyaban siya. So isang araw, napagtanto ng mag-asawang ito, mahal, marami na palang spider, marami na palang agyo. Agyo ba yan o agyo mo sa kisame natin? Ayun siya natin, medyo naglulot eh. So, mahal yung mga pilaw natin, mamaunong ama. So, sa madaling salita, nag-general cleaning sila. So, nag-general cleaning sila, lahat, naayos nila, pati yung salamin ng bintana, sliding window. So, naglaba yung kapit-bahay nila. So, nung nagsabit nila, nagsabit na po siya ng nilalaban, napagmasto nila, mahal, sabi niya, tignan mo, ang puti-puti, ang linis-linis nung nilalabahan ng kapit-bahay natin. Huwag mo rin yung ibig ko sabihin. Problema pala, yung kanilang salamin, yun na pala ang laro. Nagre-reklamo sila, sa kanila pala yung problema. Eh, hindi ba? So, kung hindi sila naglinis, hindi nila nakita yung maayos pala maglawa yung kapit-bahay. Minsan, ganyan tayo na. Tinitingnan natin yung mga kapit-bahay natin, ang marites. So, mga kapatid, yan po yung minsay po na narinig. So, kaya sa paghatol natin, kinakailangan talagang siguraduhin po natin. Sapagkat sabi po ng 2 Samuel chapter 12, verse 5, ito po ang nakasaad sa Biblia. Ito po yung parabola na ibinigay po ni Prophet Nathan kay David. 2 Samuel chapter 12, verse 5. So, nagbigay siya ng parabola. So, ang sabi ng Biblia, dito po sa verse 5, at ang gamit ni David ay nag-alam na mainam laban sa lalaki. At kanya sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Pinahatulan niya yung lalaki nito na gumawa ng kasamaan. Yung hinahatulan pala niya ay sa Biblia, yung sarili niya. Siya pala yung dapat mamatay. So, nagpakumbaba lamang siya. So, mga kapatid, totoo po yung mensahe na ating narinig na para bang yung tinatawag na
siya ay nakakaikip doon sa isang publica na ito po yung tax collector, katulad ni Sakeo, katulad po ni Matthew, na kapag sinabi ng tax collector na nangingin ng buwis, sila po ay masama. Pero ayon sa Biblia, at ito'y common na po at alam na po ninyo siguro, na mas kinagdan po ng Diyos yung tinatawag ng makasalanan na isang publikano. So kaya sa bawat isa sa ating mga kapatid ay mag-ingat sa ating pagharap. 7:24, dito ako tatapos din po, dito lang po yung mga verse nito, 7:24, nakaklat po ng diyan, na ganito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magsihadol ayon sa anyo, kundi magsihadol kayo ng matwid na paghatol. Siguraduhin ninyo, siguraduhin natin sa tulong ng Panginoon na makatwiran at ayos at tama yung ating sasabihin ang ating paghatol. Don't judge the book, sabi nga po, by its cover. Di ba? So may pagkakataon na yan ay kasabihan. Kaya si Brother Danilo, kapulang noon, bakit hindi ko judge the book? It's cover, sabi. Eh, ipangalas na tayo, patuloy, magkamikaan. So, mga kapatid, maging maingat tayo sa tulong ng Panginoon sapagkat sa araw ng pinanggagalingan ng natikisuran. Buti pa kumuha siya ng lubid, kumuha siya ng gilingang bato, italing niya sa kanyang leeg. At yun nga, magdente siya doon sa dagat. Sa araw ng pinanggagalingan ng natikisuran. Saka, yun nga po, kaya sinabi ng Panginoon, dahil ang bawat isa ating ang kaluluwa na ito ay makalaga sa harapan ng Diyos. So kaya yung message kanina, encourage natin yung mga kapatid, nariyan po, tulungan natin sila, nandyan po kung saan padalahanin natin sila. So nariyan po kung ano yung ating magagawa sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang dapat natin gawin. Pamuhin natin, magaling tayo sa kasalanan, huwag sa nagkasalanan. Hate the sin, not a sinner. Yan po ang dapat natin. So magmahal tayo, tulong tayo, at nandiyan po mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So hindi na po biro nangyari, nanisip na po ng ating mga kapatid, nandiyan po yung bagyo, at nandiyan na po mga kapatid, yung mga hindi biro-biro pangyayari. So magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at anuman ang mga pagsubok na ating kinaharap, anuman ang ating pinagdadaanan, katulad po ng ating kapwa manggagawa, si Brother Paul, ng mga pagsubok na kanilang dinadaanan sa kanilang buhay. Pero sa tulong ng Panginoon, nagpapatuloy sila, sumikat sila, na sila po mga kapatid ay makapagpatuloy na makalingkod sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik. So, sa ng Galatia, chapter 6, verse 2. Yung verse 1, palalahanin ninyo yung nagilis na landas, kayong mga nasa Espiritu, kayo lumalakad na sa katwiran ng Diyos. Sabi po ng verse 1, mga kapatid, kung ang sinuman ay masampuan sa pagsuway, kayo mga nasa Espiritu ay inyong papanambalitin ang galing sa Espiritu ng kahinan, na inyong pagparihin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matabso. So kung sugarol yung pinapalalahanan mo at nagsusugal siya, so mag-iingat ka, baka makikukuhan ka rin, makipag-tokits ka rin. Hindi ibig sabihin. So kung may ibig sa alat, nasindero kayo, at
Ang budget lang, sabi nila ng ibisita, konti lang naman eh. Pero yung konti na marami na lasing din. So, pakiusap at hindi pakiusap, kung sumanon kayo, kung nasinggero kayo, huwag mo na kayo tatayo, kahit naman patato. Kayo, lakad kayo naman siya, kaya yan. At yun ka naman, magpasalamat na yung Ginoo. Na umususgal. Hindi mo dumin ko yan pala kayo susgal. Kung isa kasama ito, susgal ka pa. Yan lang po. Church discipline lang mo yun. Discipline lang po. Diba? Maganda. Tayo po ay nagkakasala, kami man, hindi perfecto, pero dapat nasa ayos. Dahil, hindi biro-biro din po ang ating ginagawa sa ating hangin. So, in verse 2, mga dalaan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. So, ibig sabihin, magtulungan tayo. Magdamayan tayo. Magpasanan tayo sa isa't isa. So, kung ang inyong kapatid, sa araw na linggo, tamad mo na pumunta sa church, o hilahin mo para pumunta sa church, para magaling. So, yun po mga kapatid, siguro po, yung po mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin, nagtutundan po ako, pero sapat-sapat na po yung po ating napakinggan. So, sa oras nito, tayo po mga kapatid ay umahon pa rin po ng isang awiting napakalaki para sa ating mahal na Panginoon. Dapat po tayo manalangin. So, ako din po ay yun nga, binabati ko na po lahat ang bawat isang